May nangyari sa iyo nitong mga nakaraang araw na walang makapagpapaliwanag na kahit anong paliwanag dito sa lupa ay sapat. Naramdaman mo ang isang kilos, isang panginginig na hindi nagmula sa labas, kundi mula sa isang malalim na lugar, isang lugar na nakatago sa katahimikan ng maraming taon. May daladala kang isang katanungan na walang sino man sa iyong paligid ang makasagot, isang bigat na natutunan mong buhatin mag-isa dahil nalaman mong hindi kayang abutin ng mga salita ng iba ang lawak ng iyong pinagdaanan. Ngunit ngayong gabi, ang bagay na natutulog sa iyo ay hindi lamang isang pakiramdam. Ito ay isang kasangkapan. Ito ay isang sandatang espiritual na hinubog sa apoy ng iyong sariling pag-iisa. At ito ay kasisimula pa lamang na maaktiba. Hindi ka narito ng walang dahilan at ang kawalang kapayapaan na iyong nararamdaman ay hindi isang problemang lulutasin. Ito ay isang tawag na tinutugon. Sa panahong magkasama tayo, ibubunyag ko kung ano ang nangyayari sa iyong paningin at kung bakit ang mga bagay na minsan ay tila mahalaga ay nawalan na ng ningning. Mauunawaan mo kung bakit ang iyong pagkapagod ay hindi tanda ng kahinaan, kundi ang halaga ng pagdadala ng isang bagay na hindi idinisenyo ng mundo para maunawaan. At bago matapos ang sandaling ito, ipahahayag ko sa iyo ang kapamahalaan na laging nariyan. Ngunit kailangan mong tahakin ang tiyak na ilang na ito upang maabot ito. Manatili ka rito sapagkat ang ibibigay ko sa iyo ay ang mapa na hinahanap mo sa lahat ng dako maliban sa loob ng iyong sarili. Napansin mo ang mga alon ng isang pagkapagod na hindi nawawala sa tulog, isang pagkapagod na tila nagmumula sa kaluluwa. Ito ay isang pagod na hindi nagmula sa pisikal, kundi mula sa patuloy na pagkakahanay sa pagitan ng kung sino ang kailangan mong maging para sa mundo at ng hinihingi ng iyong espiritu sa iyo. Mas naiisang mag-isa ka ngayon kaysa kailanman, hindi dahil sa kakulangan ng tao, kundi dahil sa isang piling kalungkutan, isang di mapigilang pagnanais na lumayo sa lahat ng hindi tumitibok sa parehong dalas ng katotohanang iyong sinimulang makita. Napansin mong kayang-kaya mong basahin ang mga intensyon ng mga tao bago pa man sila magsalita. Kapag may nagsisinungaling, kapag may nagkukunwari, kapag may nagdadala ng malabong enerhiya, nararamdaman mo ito na parang biglang pagbabago sa hangin sa iyong paligid. Ito ay hindi isang sumpa, ito ang radar ng iyong sandatang espiritual na inaayos. Kung hanggang sa puntong ito ay naramdaman mong lumawak ang iyong dibdib, kung may agarang pagkilala na mayroong isang tao na sa wakas ay naglarawan ng iyong lihim na taglay, huminto ka saglit, huminga ng malalim at damhin ang bigat ng pagbubunyag na ito. Ang gawa ng pag-type ng 3 numerong ito ay ang iyong paraan ng pagsabing oo sa pag-aaktibang nangyayari ngayon. Ito ang iyong pirma sa isang kontratang matagal mo nang pinirmahan, ngunit ngayon lamang nagkaroon ng lakas ng loob na tanggapin. I-type ang 888 at pagkatapos na marehistro ang iyong pangako, bumalik ka agad sa akin. Huwag magmadali, hayaan mo nang manatili ang panginginig ng iyong ipinahayag. Ang pagkilalang ito ang siyang pundasyon na ating pagbubuhatan ng lahat ng susunod. Madalas, sinubukan mong ipasok ang iyong diwa sa mga sistema, sa mga grupo, at sa mga inaasahan na dinisenyo para sa mga taong hindi nagdadala ng pasaning iyong dala. Sinubukan mong magsalita ng mga wikang hindi sa iyo, sinusubukang maunawaan ng mga taingang wala pang pakiramdam para marinig ang iyong dalas. Ito ay nagdulot ng isang paralysis, isang pakiramdam na sinusubukan mong lumakad nang nakatali ang mga paa ng mga hindi nakikitang lubid. Ang sakit na iyong naramdaman ay hindi iyong pagkakamali. Ito ay patunay na ikaw ay nasa labas ng iyong lugar ng soberanya, sinusubukang maglingkod sa isang hapag na hindi kailanman inihanda para sa isang katulad mo.
Sa bawat pagkakataong sinusubukan mong magpaliwanag at walang natagpuan kundi kawalan o kawalang unawa, may isang bagay sa iyo ang sumasara. Ngunit ang hindi mo napansin ay ang pagsasarang ito ay hindi para ihiwalay ka, kundi para protektahan ka. Ang iyong loob ay naging isang templong nakasusi, isang sagradong lugar kung saan ang iyong sandatang espiritual ay nahubog ng walang pakikialam ng enerhiya ng iba. Ngayon, ang panahon ng pagsasara ng mga pinto ay nagtatapos na. Ang kapamahalaang taglay mo ay hindi isang bagay na dapat hanapin sa mga libro o sa mga panlabas na guro. Ito ay isang pamana na nasa iyong espiritual na DNA. Ito ang kakayahang kilalanin ang tunay mula sa huwad, ang kakayahang maramdaman ang presensya ng hindi nakikita sa isang mundo na naniniwala lamang sa kayang mahawakan. Ikaw, sa kahulugan, ay isang taong nagdadala ng isang liwanag na nakikita ng iba, ngunit iilan lamang ang may lakas ng loob na maabot ito. Ang iyong nararamdaman ngayon ay ang simula ng pag-aalis ng mga patong ng pagdududa na iyong naipon sa mga tao ng pagtatangka na umangkop. Hindi ka ginawa para umangkop. Ikaw ay ginawa para kumilos bilang isang bantay, bilang isang taong nagpapanatili ng dalas, habang ang nalalabing bahagi ng mundo ay naghahanap pa ng mga sagot na matagal mo nang natagpuan sa katahimikan ng iyong sariling paglalakbay. Hindi ito tungkol sa iyong ginagawa, kundi tungkol sa iyong pinapanatili sa loob ng iyong sarili kapag walang nakatingin. Ito ay tungkol sa katatagan ng iyong presensya sa gitna ng kaguluhan na, para sa iba, ay tila hindi mapigilan, ngunit para sa iyo ay nagsisimulang magpakita bilang isang kilusang alam mo ng daanan. Ang paralysis na iyong naranasan ay hindi isang pagkakamali sa daan, ni isang tanda ng kahinaan. Ito ay ang hindi maiiwasang resulta ng pagtatangka na isalin ang iyong sagradong laman sa mga lalagyan na hindi hinulma para magdala ng iyong kasiksikan. Pinagsumikapan mong magkasya sa mga profesional na sistema, sa mga dinamika ng pamilya, at sa mga estruktura ng lipunan na gumagana sa ilalim ng lohika ng kakulangan at kompetisyon, samantalang ang iyong sariling estruktura ay gumagana sa ilalim ng lohika ng kasaganaan at soberanya. Nakaramdam ka ng paralysis dahil sa bawat pagtatangka mong babaan ang iyong dalas para matanggap, lumilikha ka ng isang panloob na di pagkakasundo na humihigop ng iyong sigla. Hindi ito kakulangan ng pagsisikap. Ito ang kalikasan ng iyong kaluluwa na tumututol sa pagkukulong. Para kang isang binhi ng isang sinaunang puno na sinusubukang tumubo sa isang maliit na paso. Ang presyong iyong naramdaman ay hindi tanda na hindi ka dapat lumaki. Ito ay babala na ang paso ay malapit ng mabasag. Sinubukan mong magsalita ng mga wikang hindi sa iyo, sinusubukang isalin ang iyong paningin sa mga taingang hindi pa nabubuo ang pandinig para sa iyong taglay. Ang patuloy na pagtatangkang magsaling ito ang siyang humihigop sa iyong espiritu. Ikaw ay pagod hindi dahil sa trabahong iyong ginagawa, kundi dahil sa patuloy na pagtatangka na ipaliwanag ang iyong pagkatao sa mga walang kakayahang kilalanin ang iyong pinagmulan. Ang katotohanan ay hindi ka ginawa para umangkop, ikaw ay ginawa para maging punto ng referensya para sa iba. Kapag sinubukan mong magkasya, pinapatay mo ang iyong sandatang espiritual sapagkat ang iyong lakas ay nasa iyong pagiging natatangi, hindi sa iyong pagsunod. Ang paralysis ay titigil sa eksaktong sandaling ihihinto mo ang paghingi ng pahintulot para maging kung sino ka. Ito ay isang pagbabago ng tindig. Ito ay isang paglipat mula sa isang humahanap ng pag-apruba tungo sa isang humahawak ng lugar ng kapamahalaan. Isipin mo ngayon ang iyong sariling puso bilang isang templong nakasusi ng mahabang panahon. Sa matagal na panahon, ang mga pinto
ay napanatiling nakasara hindi dahil sa takot, kundi dahil sa isang likas na karunungan na nakilalang ang nakaimbak sa loob ay hindi maaaring mailantad sa kahit anong kapaligiran. Pinangalagaan mo ang sagradong espasyong ito. Itinatago ang iyong diwa sa isang kahadiyero habang sa labas ay ipinapakita mo ang isang harapan na kayang unawain ng mundo. Ang templong ito ang lugar kung saan nananahan ang iyong sandatang espiritual. Dito napanatili ang iyong intuisyon, ang iyong kakayahang makakita sa kabila ng tabing at ang iyong hindi matitinag na lakas. Ngayon, ang mga susi ay inaalis na. Hindi dahil sa isang panlabas na lakas, kundi dahil ang panahon ng iyong misyon ay nangangailangan na ang loob at labas ay maging isa. Ang templo ay binubuksan hindi para pasukin at guluhin ng mundo, kundi para ang kapamahalaang nananahan dito ay makapagpalaganap at makapag-ayos ng kaguluhan sa iyong paligid. Ang iyong banal na kapamahalaan ay hindi nangangailangan ng pahintulot ng tao. Hindi ito nakadepende sa mga titulo, sa mga pwesto o sa pagkilala ng publiko. Ito ang katahimikan na iyong pinapanatili kapag ang lahat sa iyong paligid ay nagkakagulo. Ito ang malinaw na paningin na iyong taglay kapag ang lahat ay nalilito. Ito ang sandata na iyong daladala, na hindi nagdudulot ng pagkawasak, kundi nagdadala ng kaayusan, kaliwanagan at katotohanan saan man ikaw pumunta. Ang muling pagbubukas ng templong ito ay nangangahulugang hindi mo na kailangang itago ang iyong liwanag para hindi masilaw ang iba. Ang liwanag na iyong dala sa katunayan ang siyang pinakakailangan nila, kahit na ang kanilang unang reaksyon ay pagkabagabag. Kung may isang bagay sa loob mo sa mismong sandaling ito, ang kumikilala sa katotohanan ito, na para bang isang mabigat na pinto ay kasisimula pa lamang mabuksan sa iyong dibdib. Kung naramdaman mong ang iyong pagkakakilanlan ay hindi isang bagay na kailangan mong itayo, kundi isang bagay na kailangan mo lamang payagang magpakita, i-type ang 4 na termino. Ako ay gising. Hayaan ang deklarasyong ito na maging isang pangwakas na tatak sa kaliwanagang kasisimula pa lamang magpatatag. Sa pag-type ng mga salitang ito, ipinangangako mong hindi ka na magtatago, hindi ka na magsasara, at hindi ka na magpapaliit para magkasya sa mga lugar na hindi kayang tanggapin ang iyong kadakilaan. Ang iyong tugon ang patunay na ang iyong sandatang espiritual ay sa wakas na aktiba para sa orihinal nitong layunin. Damhin ang bigat ng iyong mga salita. Damhin kung paano binabago ng simpleng gawa ng pag-type ng pahayag na ito ang tindig ng iyong gulugod at ang temperatura ng iyong paghinga. Huwag gawin ito bilang obligasyon. Gawin ito bilang pagkilala sa kung sino ang sa wakas ay iyong tinanggap na maging. Huwag itong ituring bilang isang pindutan o isang sukatan para makita ng mundo, kundi bilang isang sagradong kilos ng pagsang-ayon sa pagitan ng iyong kaluluwa at ng katotohanang pinangalanan dito. Ito ay isang tahimik na tatak, isang paraan ng pagsasabing sa pagitan mo at ng sandali ng kaliwanagang ito ay nagkaroon ng isang pagsasamang hindi nangangailangan ng paliwanag. Ang kasunduang ito ang siyang nagpapanatili sa ating pagkakaugnay, ang siyang nagsisiguro na ang mensahe ay makarating sa dapat nitong marating nang walang ingay at walang mga pagkaabala. Ang iyong pagsang-ayon ang siyang panggatong upang ang dalas na ito ay patuloy na mapanatili para sa lahat ng katulad mo na dumaraan sa prosesong ito ng paglipat. Ito ay isang paraan ng pagsasabing ikaw ay nakarinig, ikaw ay nakaintindi, at ikaw ay handa na para sa susunod na mangyayari. Panatilihin ang katahimikang ito habang ginagawa mo ang kilos na ito, damhin ang katatagang nagmumula sa pagiging sang-ayon sa sariling katotohanan. Walang pagmamadali, tanging katiyakan na ang kaayusan ay naipapanumbalik sa bawat antas ng iyong kamalayan
Magsisimula sa pinakamalalim kung saan ang iyong sandatang espiritual ay ngayon ay nagniningning, sa wakas ay malaya at handa na para sa iyong pagganap. Ikaw ay gumagalaw mula sa isang estado ng pagtatanggol tungo sa isang estado ng soberanya. Mula ngayon, ang iyong presensya ang siyang gagawa ng trabahong minsan ay sinusubukan mong gawin ng may pagsisikap at pagkapagod. Ang solusyon sa kalagayan ng pagkapagod na iyong naranasan ay hindi nakatago sa isa pang estratehiya, ni sa isang bagong pagsisikap, ni sa isang mabilisang paghahanap ng mga panlabas na kasangkapan. Ang sandatang espiritual na naaktiba sa loob mo ay hindi isang bagay na itinatayo, sapagkat nandoon na ito, naghihintay lamang ng pahintulot ng iyong pagkilala. Nagdaan ka ng mga taon na sinusubukang likhain ang lakas na ito sa pamamagitan ng disiplina, ng kagustuhan at ng pagtitiis, ngunit ang tunay na panloob na soberanya ay nangyayari sa mismong sandaling ihihinto mo ang pakikipaglaban at magsisimulang magpahintulot. Pahintulutan ang dalas na iyong taglay na sakupin ang espasyong sa karapatan ay sa iyo. Ito ay isang pagbabalik sa tahanang hindi mo dapat kailanman iniwan. Isang pagbabalik sa sentro ng iyong pagkatao kung saan ang iyong kapamahalaan ay hindi nakadepende sa pag-apruba ng tao, sa mga pwestong hinawakan o sa nakikitang resulta. Ikaw ay hindi isang mag-aaral na sinusubukang mahasa ang isang regalo. Ikaw ay isang tagapag-ingat na sa wakas ay naalala kung ano ang kanyang iniingatan. Kapag tinanggap mong ang iyong sandatang espiritual ay likas sa iyong diwa, ang pangangailangang patunayan ang iyong halaga ay nawawala. At kapalit nito ay isang hindi matitinag na katahimikan na dumadaan sa anumang sitwasyon. Para bang bigla kang nasa mata ng bagyo kung saan nananatili ang kaayusan, anuman ang kaguluhan sa labas. Ang estadong ito ng panloob na soberanya ang siyang nagpapasimula sa iyong presensya, sa pamamagitan lamang nito na mag-ayos ng kapaligiran sa iyong paligid. Hindi mo na kailangang manghikayat, hindi mo na kailangang magpaliwanag, at hindi mo na kailangang magbigay katwiran sa harap ng mga walang kakayahang makita ang iyong taglay. Sa pagiging kung sino ka nilikha para maging, ang iyong liwanag ay kumikilos bilang isang salaan, nagtataboy sa hindi tugma at nag-aakit sa kailangan para sa iyong layunin. Ang pagtanggap sa papel na ito, ang pinakamapangahas na hakbang na maaari mong gawin ngayon, sapagkat hinihingi nito ang pagkamatay ng iyong pangangailangang maunawaan ng mga nabubuhay pa sa pamantayan ng pagpapatuloy lamang. Huminga ka ng malalim ngayon, pahintulutan ang pagkaunawang ito na manirahan sa pinakamalalim na patong ng iyong pagkatao kung saan dating naninirahan ang pagdududa. Mayroong sa mismong sandaling ito, isang taong pumasok sa iyong isipan habang ako ay nagsasalita tungkol sa paglipat ng estadong ito. Marahil ito ang kaluluwang halatang pagod, ang taong matagal nang nagdadala ng mabibigat na pasanin nang hindi kailanman nagrereklamo, ang taong naging tahimik na bantay sa iba habang ang sariling buhay ay tila tumigil. Ang taong ito ay mayroong isang pagkamadaling makaramdam na walang sino man sa paligid ang nakauunawa. At dahil dito, lalong naiisang mag-isa, naniniwalang ang sariling diwa ay isang pasang dapat buhatin ng mag-isa. Ang bukha nito ay lumitaw sa harap ng iyong mga mata sa isang dahilan, at hindi ito nangyari ng walang dahilan. Ipadala mo sa kanya ang mensaheng ito. Huwag mo itong gawin bilang payo ni bilang mungkahi ng isang nagnanais magturo, kundi bilang paghahatid ng isang bagay na ipinagkatiwala sa iyo. Ang taong iyong naalala ay kailangang marinig na ang kanyang pagkapagod ay hindi tanda ng kahinaan, kundi tanda na ang kanyang sandatang espiritual ay handa ng maaktiba at na, katulad ng nangyari sa iyo, hindi na rin niya kailangang labanan ang agos. Bago tayo magpatuloy sa pagwawakas ng karanasang ito, nais kong palakasin mo ang bagay na nagising.
I-type ang 4 na termino, "Ako ang pinili." Huwag mo itong gawin bilang kahilingan ng pagpapatunay, kundi bilang isang pirma, isang tatak na inilalagay mo sa sariling kwento, na nagpapahayag na ang panahon ng pagdududa ay tapos na. Sa pagsulat ng mga salitang ito, iyong hinahawakan ang pwestong itinalaga sa iyo mula pa sa simula, tinatanggap ang responsibilidad na dalhin ang ibinigay sa iyo at ang kapamahalaang kasama ng pagkilalang ito. Damhin ang katatagan ng pahayag na ito sa bawat titik na iyong nililikha. Damhin kung paano tumitindig ang iyong espiritu, kung paano lumalawak ang kaliwanagan, at kung paano tumatalas ang iyong paningin. Ito ang iyong sandali upang sakupin ang iyong lugar, hindi dahil sa kapalaluan, kundi dahil sa pagsunod sa kung ano ka sa iyong pinakadalisay na diwa. May naramdaman kang gumalaw nang banggitin ko ang pagkapagod, hindi ba? Hindi ito ang pagod ng katawan na nawawala sa tulog, kundi ang malalim na pagkapagod ng kaluluwa na sa mahabang panahon ay sinubukang isalin ang mundo sa pamamagitan ng mga kodigong hindi kailanman naging sa kanya. Napagmasdan mo sa loob ng maraming taon ang mga tao sa iyong paligid na gumagalaw ng may kadalian na para sa iyo ay laging tila wikang banyaga. Sinubukan mo, pinilit, inangkop ang tono ng iyong boses at ang bilis ng iyong hakbang na naniniwalang ang problema ay nasa isang sira sa loob mo. Ngunit ang bagay na iyong taglay, ang sandatang espiritual na ito na ngayon ay nagsisimulang magising, ay hindi ginawa para sa pang-araw-araw na paggamit. Hindi ito ginagamit para makipagkompetensya sa mga merkado dito sa lupa ni para manalo ng mga labanan ng ego. Ito ay isang teknolohiya ng banal na kapamahalaan na nanatili sa mode ng paghihintay habang ikaw ay dumaraan sa mga pagsubok na kinakailangan upang mahubog ang iyong pagtitiis. Ang pag-iisang iyong naranasan, ang pangangailangang halos pisikal na lumayo sa mga mababaw na ingay, ay hindi isang pag-iisang pinili, kundi isang proteksyong idinisenyo. Kapag ikaw ay lumalayo, ikaw ay nag-aayos. Kailangang tumigil ang ingay upang iyong marinig ang dalas ng iyong sariling sandata na naaaktiba. At kung napansin mong nitong mga huling panahon ang mga intensyon ng mga tao sa iyong paligid ay nakararating sa iyo bago pa man sila magsalita, unawain mong ito ay hindi pagkakataon. Ito ang iyong espiritual na radar na lumalabas mula sa estado ng pagkakatigil. Hindi ka nangangarap ng gising. Ikaw ay, sa wakas, nakakakita ng estruktura sa likod ng anyo. Kung ang pagkilalang ito ay totoo para sa iyo, kung naramdaman mong ang bigat sa iyong mga balikat ay nabawasan, nang maunawaan mong ang pag-iisang ito ay hindi pagpapabaya, kundi paghahanda, huminto ka ngayon saglit. Huminga ng malalim. Ang 3 digit lamang na ito, isinulat sa mga salita, bilang tatak ng pagkilala sa iyong pag-aaktiba. I-type ang 888 at pagkatapos ay bumalik ka agad, sapagkat ang nasa ilalim ng pag-aaktibang ito ang siyang tunay na magtatakda ng iyong paglalakbay mula ngayon. Ang nangyayari ngayon pagkatapos ng unang hakbang ng pagkilalang ito ay ang pagsusuri ng paralysis na iyong naranasan. Bakit kahit alam mo ang dapat gawin, ang kilos ay tila nahahadlangan sapagkat sinubukan mong ipasok ang isang piraso ng katumpakan sa isang makina na lipas na. Ikaw ay nagsisilbi sa mga layuning pangmabilisan gamit ang isang kasangkapang dinisenyo para sa walang hanggan. Ang iyong pagkapagod na binanggit ko kanina ay nagmula sa pagtatangkang paikutin ang isang sistemang hindi nakahanay sa iyong dalas. Para itong sinusubukang maglagay ng karagatan sa isang timbang may butas. Nararamdaman mo ang pagkabigo ng pagkaubos ng enerhiya, ngunit ang tunay na nangyayari ay ang pagtatapon ng mga walang silbi. Lahat ng hindi nagsisilbi sa iyong sandatang espiritual ay inaalis, hindi bilang parusa, kundi bilang muling pag-aayos ng iyong teritoryo. Isipin mo, sa isang sandali,
ang iyong puso hindi lamang bilang isang organo, kundi bilang isang templong nakasusi ng mga dekada. Ang mga bintana ay tinakpan upang hindi makapasok ang alikabok ng mundo, at ang mga pinto ay sinilyuhan ng takot at ng tungkulin ng pagsunod. Namuhay ka ng mga taon sa madilim na liwanag, pinoprotektahan ng iyong iniingatan sa loob, na naniniwalang ang liwanag sa labas ay maaaring magpariwara sa iyong loob. Ngunit ang panahon ng pagsasara ay lumipas na. Ang pag-aaktibang iyong nararamdaman ngayon, ang tunog ng susi na umiikot sa kandado. Hindi isang manlulusob ang pumapasok, kundi ang iyong sariling kapamahalaan ang lumalabas. Ito ang iyong tunay na sarili, ang hinubog sa katahimikan at pag-iisa. Sa wakas ay sumasakop sa espasyong sa kanya nararapat. Kung ang imaheng ito ng templo ng pagsasarang nagbubukas at ng liwanag na muling dumadaloy ay may katuturan sa sandaling iyong dinaraanan, kung naramdaman mong sa wakas ay ibinubukang maluwang ang mga pinto para sa iyong katotohanan, isulat mo ngayon ang mga salitang "Ako ay gising." Ang tatlong salitang ito lamang, isulat ang "Ako ay gising" at bumalik ka agad pagkatapos, sapagkat ang natitira na lamang ngayon ay ang pangwakas na pagsasaayos. Kung ang ating tinatayo rito ay sumasaling sa pinakatunayang bahagi ng iyong pagkatao, hayaan ang iyong pag-like na maging isang amen na walang salita. Ito ay hindi imbitasyon sa mga sukatan, kundi isang tahimik na pagsang-ayon sa pagitan ng ibinunyag at ng iyong tinatanggap na katotohanan. Ang amen na hindi mo kailangang bigkasin, ngunit kinumpirma ng iyong mga daliri, ang siyang pagkakahanay na nagpapahintulot sa daloy ng enerhiya na magpatuloy ng walang hadlang. Pumupunta na tayo sa bahagi kung saan lumalantad ang solusyon. At hindi na nito hinihingi pa ang kahit anong pagsisikap mula sa iyo. Hindi mo na kailangang magtayo, hindi mo na kailangang umakyat, hindi mo na kailangang magpatunay ng ano paman. Nariyan na ang armas. Lagi na itong nandoon, nakabaon sa ilalim ng mga patong ng inaasahan ng pamilya, mga paniniwalang minana, at ang paulit-ulit na pagtatangka na maging kung ano ang inaasahan ng iba, na ikaw ay magiging. Ang solusyon ay ang pagsuko sa kung ano ka na. Ito ay ang paghinto sa pakikipaglaban sa agos at pag-unawang ang ilog ay hindi sinusubukang lunurin ka, kundi dalhin ka kung saan kakailanganin ang iyong armas. Hindi mo na kailangang mangumbinsi pa ng sinuman na ang iyong landas ay lehitimo. Ang pagiging lehitimo ay hindi nagmumula sa pag-apruba ng iba, kundi sa bisa ng iyong sariling dalas. Kapag tumigil ka na sa pagpapaliwanag at nagsimulang magpakatao, ang iyong presensya ay magdadala ng isang tahimik na awtoridad na hindi na nangangailangan ng mga salita. Ang iyong buhay, simula ngayon, ay ang pagsasabuhay ng pagiging siya kung sino ka nilikha para maging nang walang paghingi ng paumanhin. At ito mismo ang pagbabagong puntong ito, kung saan ang iyong panloob na soberanya ay nagsisimulang magtakda ng mga tuntunin para sa iyong paglakad, na iyong napagtatanto na ang iyong kaliwanagan ay hindi pagiging makasarili, kundi isang paglilingkod. Iyong natatanto na ang iba ay nahihirapan pa rin sa hamog, sinusubukang pilitin ang mga pintong dapat sana ay nakabukas na. At ito ang dahilan kung bakit sa sandaling ito, isang tiyak na tao ang sumipot sa iyong isipan. Marahil ito yung kaibigan na parang laging tumatakbo, ngunit hindi naman nakakarating saan man. O iyong kamag-anak na nabubuhay sa isang lagay ng palaging pagkapagod, na parabang bitbit ang buong mundo sa kanyang mga balikat nang walang pahintulot na iwaksi ang pasanin. Ang taong ito na iyong nakikita ngayon, na may kilos ng isang taong pakiramdam, ay hindi nakikita ngunit patuloy na sumusubok, ay hindi na maaaring mamuhay ng walang pagbubunyag na ito. Ipadala mo sa kanya ang ating pinagdaraanan dito, hindi bilang isang nagmumungkahi ng bago,
kundi bilang isang naghahatid ng mensaheng matagal na niyang hinihintay na matanggap sa kanyang sarili. Bago matapos ang pagtatagpong ito, kinakailangan na angkinin mo ang anumang nabuksan dito. Ito ay hindi isang pag-asa na iyong itinatag-uyod para sa hinaharap, kundi isang katotohanan na iyong tinitirhan mula sa mismong sandaling ito. Huwag mo itong gawin bilang isang paghingi ng pagpapatibay, kundi bilang isang lagda sa isang kasunduang ang iyong espiritu ay naripaso na at napagpasyahan. Ang pagkahanay na ating pinagdaraanan sa mga minutong ito ay hindi aksidente. Ito ang pagwawakas ng isang siklo ng paghahanda na tumagal ng mga taon. At sa pagsulat ng mga salitang ito, iyong inilalagay ang iyong kagustuhan sa iyong kapalaran. Hayaan mong ang iyong mga daliri ang magpatunay kung ano ang iyong katahimikan ay tinanggap na. Pakiramdaman mo ngayon sa katahimikan ng sandaling ito, ang bigat ng responsibilidad na sa wakas ay iyong niyakap. Ikaw ay hindi tinawag upang maging katulad ng iba, kundi upang dalhin ang liwanag na nagpapawala sa mga bagay na hindi pa nga nakikita ng iba. Ikaw ang tagadala ng isang dalas na nagpapanumbalik ng balanse sa mga kapaligirang tila walang pag-asang magulo. Ikaw ay nakatuon. Ikaw ay pinagkatiwalaan. Ikaw ay isinugo. Sa sandaling ito, sa lahat ng sulok ng mundo, ang mga katulad mo ay ginigising ng iisang dalas. Ang ating pinagdaraanan ay hindi isang pangisahang pangyayari. Ito ay isang network ng kamalayan na nagkakakonekta sa paglipas ng mga distansya, na bumubuo ng isang hindi nakikitang pader ng layunin at soberanya. Ikaw ay hindi nag-iisa sa iyong pagkamadama ni sa iyong pagtawag. Ikaw ay bahagi ng isang lahi na palaging umiral, ngunit ngayon, sa wakas, ay nakakita ng kaliwanagan upang tumayo.